Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Taurus! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Taurus friends natin na nanonood. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood guys. Okay, Taurus. Ano bang messages for you this week? Okay. Okay, Taurus. Gratitude and grief. Wow. Okay, guys. Sa barahan mong ito, itong dalawang barahang ito ay parang it's a warning from your spiritual helpers, spiritual guides, angels, archangels, na kailangan mo daw na maging thankful, kailangan mo maging grateful, magpasalamat ka sa buhay, sa oportunidad, or sa oportunidad na mabuhay dito sa mundong ibabaw sa kasalukuyan. Siguro yung ibang Taurus sasabihin na bakit ka magpapasalamat, wala ka namang nakukuhang blessings, parang ganun, or siguro pagod na kayo sa paghahanap or paghihintay ng blessings. But etong barahang ito ay may mensahe sa'yo, kasi sinasabi na ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan mo sa ngayon Taurus, be grateful, be thankful, dahil sa naandito ka pa rin, buhay ka pa rin, may magagawa ka pa rin, okay? Kasi once na nawala kung ano yung meron ka sa ngayon, doon mo pa lang siya ma-appreciate. Parang ganon. So, kailangan mo daw na iwasan yung pagsisisi. Kasi di ba ganon eh. Like, for example, may relationship ka. May family member ka. Or may kapamilya, rather. May kapamilya kayo na palagi kayong away ng away. Like, walang peace and harmony sa loob ng pamilya. Parang asot pusa, or parang alam mo yon, ang init ng dugo nyo sa bawat isa. Siguro sa ngayon, habang galit ka sa taong yon, or habang masama ang loob mo sa taong yon, pwede mong i-wish na sana hindi na lang siya naging kapamilya mo or kano pa man. But sinasabi ng baraha sa'yo na dapat daw magpasalamat ka. May kaaway ka ngayon eh, 'di ba? So magpasalamat ka, may mga isinilang dito sa mundo na mag-isa sila, na nag-survive and wala silang kapamilya. At least ikaw may kapamilya ka, may kasama ka, kahit sabihin natin hindi ka tinutulungan, ginugulo ang buhay mo, at least meron kang masabing roots mo yan, family mo yan, 'di ba? So still be grateful, be thankful sa kung ano ang meron ka sa ngayon, mapa-negative man yan or positive. Kasi pag dating ng araw, kung kailan mo ma-appreciate ang taong ito or ang sitwasyon na to, wala na, 'di ba? Magsisisi ka. 'Yun yung sinasabi. So 'yun yung parang sinasabi ng baraha na kailangan mong iwasan na hindi ka magsisi sa bandang huli. Okay. Taurus. Oops. Okay, kunin natin to Taurus lahat. Okay, first card natin is the Empress. Nine of Wands. Ace of Swords, the Chariot, and Magician. Meron din tayong Knight of Wands and Page of Pentacles. Ito lumabas to sa Capricorn. Itong Page of Pentacles tsaka Nine of Wands. So, pwedeng maka-resonate dito yung Capricorn. Okay. First card natin is the Empress. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na may magsisimula sa buhay mo. May hindi ka na-anticipate eh. Hindi mo to nakikita eh. Hindi mo to nararamdaman na posibleng blessings or biyaya
Kasi masyado kang pagod sa pag-iisip. Pagod ka sa, kung makikita mo dito, sobra kang pagod sa pag-iisip. Yung iba naghahanap ng trabaho, yung iba busy sa pagpoproseso ng papeles, yung iba naman is busy sa trabaho or may negosyo, may problema sa relationship, may problema sa lugar kung saan sila nakatira. So, may iba sa inyo ditong sobrang pagod na sa sitwasyon na kung ano yung meron sila. And karamihan sa inyo, gulong-gulo yung isip nyo eh. Kasi feeling nyo, walang pagbabago, stagnation yung nararamdaman nyo. Pero nagkakamali kayo. Kasi meron ditong Page of Pentacles, meron ditong The Empress. So may nagbabadyang biyaya, may nagbabadyang abundance and prosperity. May good news din regarding money, may good news regarding love, may good news din regarding trabaho. Okay, may good news din tungkol sa sasakyan, sa pagta-travel, sa improvement, progress, or so kung ano man tong magical na magic to na pwedeng ibigay sa'yo ng universe. So kung isa-summarize natin muna itong barahang ito, meron siya na parang, alam mo yung ano, may parating na ulan, namumuo yung ulap, madilim na ulap. Sa'yo hindi. Parang sa kalawakan or sa langit, meron na inihanda. Makikita mo ba pregnant dito eh. It's either pregnant ka, or may bago kang ideas, or itong mga iniisip mong idea na to na paano ka kikita, paano ka makakaalis sa situation mo financially, ay pwedeng siya ang magdala sa'yo ng chariot, ng progress, ng victory and success and magic sa buhay mo. But since pagod ka eh, since hindi ka na interesado eh, parang ang nakikita natin dito, Taurus, maraming mga ino-offer sa'yo ang mga tao sa paligid mo or pwedeng ang universe, pero wala kang interest eh. Kasi nadala na yung ibang Taurus sa mga nangyari sa nakaraan. Okay. So, kung makikita mo dito, ang kailangan mo lang sa ngayon, same din sa Capricorn, is kailangan yung magpasensya, kailangan yung kalmahin ang iyong emosyon. Kasi pag nandun ka sa 9 of Wands, yung parang ano, wala ka ng interest, ang gusto mo lang is matapos na yung lahat, yung pag-give up ka na. Sinasabi ng King of Cups na kalmahin mo ang iyong sarili, meditate, contemplate, pray, have faith. Dahil may financial success, financial improvement, financial wish, fulfillment, ang posibleng darating sa'yo na pwedeng magdala sa'yo ng sobra-sobrang independence or freedom. Mapa-freedom man siya sa, like for example, relationship. Biglang naging maayos yung takbo ng relationship nyo. Naging free ka sa mga dati restricted. Like for example, siloso-silosa yung karelasyon mo, biglang nagbago. And sa trabaho, pwedeng sa trabaho, araw-gabi kang nagtatrabaho, nakakapagod, but biglang nagbago. Pwedeng marami ka ng oras ngayon magtrabaho kasi marami ka ng bakante. Parang ganon. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito guys na may parating na biyaya sa buhay mo na hindi mo siya napapansin, hindi mo siya nararamdaman. So, ihanda mo ang sarili mo. Okay? Thank you guys. Bye!